I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang hapon sa inyong lahat. At I came here to announce that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of the Acting Sergeant at Arms of the Senate, Mao Plasca, for what happened the other night, and it's just it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na merong warrant of arrest galing sa ICC. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay nito. Kano po katagal? Microphone, 6-month microphone. Good afternoon po, Isa Umali po from DCWP. Gaano po katagal yung preventive suspension? 6 months. 6 months. And nakausap niyo na rin po ba si Senator Sergeant of Arms Plasca? Hindi ko pa kinakausap. At pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude. Sir, good afternoon. Yanes Kapati of GMA News Online. Sir, yung 6 months preventive suspension without pay, would that be correct? Ano ba yung nakalagay sa atin? Sir, hindi naman siya Hindi. The preventive suspension, I don't know kung may pay or no pay. No pay. No pay. Sir, meron ba siyang, given the preventive suspension? Kasi ano yan eh, can you appeal it? pwede nga i-appeal yan. Kaya lang nag-iimbestiga tayo, hindi tayo pwede maglagay ng tao na maaaring maka-influensya sa mga bagay na kailangan natin mabungkal dito sa Senado. At syempre kaya nga tayo nag-preventive suspension para walang undue influence sa investigasyon. Kagaya niyan, yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sabinan na rin tayong in-issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Sana naman ay walang nawawala na footage sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Hi, Sir Camille po from TV. At ano yan, ang investigasyon nito, kasamang lahat, kasamang NBI dito na ating imbestigahan, kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Overall governance to eh. Ito yung executive department, legislative department, ay tayo constitutional body, kinakailangan ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. Sir, what about Senator Robin Padilla? According to General Aplasca, he was the last person na nakita sa CCTV na kasama po. Kasama yan sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jingo Estrada kasi nga merong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan, baka namang siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magbaliwanag ang lahat.
Sir, may tuturing ba na obstruction of justice yung nangyari? Definitely, no? Kaya hindi lang yan obstruction of justice, no? Yung discharge of firearms is disturbing. Yung papuputok ng baril. Nasa loob ka ng building. At ang yung pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na law enforcement, papuputukan mo ng warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam, hindi ko naintindihan saan sila nanggagaling sa bagay na yun. Patay ka ngayon, But sir, absent on the ka. part of the NBI, will they also be accountable? Kasi parang ang lumalabas, at least sa version nila is, there was like no communication between what's happening inside the GSIS building and the Senate building. May... Ano na, may naka-embed naman na ano, may naka-embed doon na reporter. Nakita ko yung footage doon eh. At least we will subpoena the footages of all the networks and all of those who were present in the ano, para naman magkatulungan tayo rito. Para malaman natin lahat. Sir, kailan po effective itong preventive suspension po? Now. Effective today. Sir, how about the senators who decided to be with Senator De La Rosa overnight? Kasi yung Ayan, titingnan natin Hindi yan. ba No? ano yun? Hindi We have to nila yung we have to look at the whole for context. instruction. Titingnan natin yan sa buong context, no. Kasi nga parang parang maraming suspecha ang tao. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Sir, good afternoon. Sir Joseph po sa GMA. Sir, how are you? Sir, una muna, I'll just pick up from your point. Sabi niyo po, it's worrisome na pagnilagay natin yung ganung klaseng tao doon sa in that position and in that power. Can we elaborate with reference to... Santo. Yung kanina po, kay... Apo. Hindi, kasi nga, worrisome yun. Kasi nga, pagpuputukan mo, law enforcement, ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that. So, sir, so technically, the ombudsman is conducting an investigation Yes, into what happened. yes, we already formed a panel. We're actually, buo na ba yung panel natin? In the process. We're in the process of forming a panel that will be complete by the end of the day para mag-issue na kami ng subpoenas for next week. As early as next week, sir. As early as next week. Okay. For what possible violations? Marami eh. Di ba? Obstruction, sir? Obstruction of justice yung isa sa pinakamabigat dyan. Failure to maintain public order and safety within the Senate premises. Tsaka, Sir, pasok ba yung parang cuddling ng criminal? Hindi ganun ba tayo? yun din. Aiding and abetting a criminal. Or a fugitive from justice. At least 3, sir, no? At least marami yan. Marami tayong makikita ditong gross neglect of duty. Marami yan. Marami. You can throw the book at them eh. Kasi unforgivable para sa akin. Mahirap patawarin yung ginawa nilang yon na nagpapatok ng baril sa loob ng premises ng enclosed building. Mas lalong delikado yun. It could have hit somebody. I'm sure yung mga kapatid nyo sa hanap buhay, yung mga kaibigan natin sa media, many of them were shell-shocked by the kind of ruckus caused by the gunfire. Hindi biro yon. Alam nyo, ang na-embed sa utak natin, sa consciousness natin pagka pumuputok ang baril. Wala may gusto nun. Wala may gusto nun. Sir, would you like to comment on allegations or insinuations that it's a show na staged? Well, we will find out. That's why we are conducting the investigation.
there are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts as we are able to gather everything properly. Sir, last on the media. So we will ask our friends from media to submit their own affidavits para ma-narrate nila yung pangyayari together with the footages that they took. So parang announcement niyo, sir, considered na parang notice na to. Yes, notice na rin sana yan sa mga kapatid natin sa media. Notice natin sa buong OSAA. Kasi OIC lang naman yan eh. Yung mga OSAA na career, I'm sure, meron din silang sasabihin tungkol dito. Mga career people. Okay, for the meantime, last question. So, sir, if there's going to be an investigation, can we get a list of those who will be invited maybe for You can imagine it already. Kasi nga, the senators, senators? kasama ang senators, we will have that day with them, nakausapin sila, para malaman natin, out of due respect also, to the positions. So, if you can name the senators that medyo nasa list natin, Everybody who was present. the majority. Everybody who was present. And those who came before and after. Para malaman natin lahat. We will ask them. We will ask our friends in media. We will ask the PNP. We will ask the DILG. We will ask the NBI about this. Baka mag-overlap lang to sa DOJ investigation, but we can deal with that. I will talk to the Secretary of Justice. Kahit i-joint namin to na investigation, pwede. Wala akong problema ron. Kaya lang nga, syempre, the NBI is under the DOJ. Baka mas maganda kung dito talaga nakasentro yung investigation, but they will be assisting us in that regard. Yun muna muna sa akin. Okay? Sir, Sir, meron po ba tayong update on filing of flood control or infrastructure cases? Maraming nangyayari. Many things are happening. Maraming nahihinog na. At you will find out in due time. Within the month, marami kami ipa-file. Within next month, marami ipa-file. Merong mga tingin namin mahihinog pa ng early July. Pa-file din namin. Pero tuloy-tuloy yan. Hindi tumitigil ang trabaho dito. People go to work here every day to precisely to attend to that. Kasi nga, yun ang trabaho namin eh. That's the job that we swore to undertake when we accepted our positions here. Kaunti lang. On the subject of the legality or the validity of the arrest warrant, would you like to comment on the conflict? If it's conflict, There's a presumption of regularity based on 9851, Republic Act 1951. It is for the court to stop it because it's the executive's function to serve it. pero sir, yung sinasabi nila na parang medyo 1951 and then the Rome Statute of Article 58, 15. Ano yan? Wala yan. The Rome Statute will not apply here as much as 9851. Because, sir, Because, 1951. wala na yung Rome Statute does not anymore apply to this case. This is a very purely local matter. Hindi ito nagpupunta sa ICC. Ito dito sa ating bansa. Because we're not a member of it anymore? Or? Well, that's one reason. Yeah. So- But 1951 is the prevailing law. Is the prevailing law. Okay, sir. Thank you. Okay? Sir, meron po ba kayong bagong request for PHDO? And if you can name it, name it. Hindi, wala pa kaming request. Pero marami kaming binabantayan ngayon. We're guiding a lot of things. We're in constant touch with our investigators who are also in touch with the AMLA, with the Anti-Money Laundering Council, so that we are on the track of, we're trying to follow the money. Yung pa rin sa flood control, we're trying to follow the money. Yung pa rin eh. In the end, that's what matters here. Konti lang, sir. Medyo na-excited na kami sa'yo. May laundry list na ako, sir. Konti lang. Yung SBRC, sir, Blue Ribbon, binigay na ni Senator Lacson to. Yes, There are yes. several recommendations there. Will you? How are you going to use the report? No, we will validate everything. It's a guide to us. It's a guide for us to use. Not necessarily adapt. Not necessarily adopt, because we have to find out through our own sources. And of course, we have to follow the evidence. So yung special panel of investigators which allegedly issued
recommendations already. Can we get an update on it? And if you're going to... What do you mean? What special On plan? the kay Speaker Martin. Na, basta ongoing ang work dyan. Ongoing ang work. It's a very active case right now. Every day, we're working on that case. Hindi kami tumitigil. No subpoenas forthcoming. We have issued subpoenas, but we're not revealing the persons in receipt of the subpoenas. Because, let's put it this way. What we are up against is big money, who can afford all the lawyers and even their own private investigators, who may want to throw a monkey wrench into the judicial process. So we have to play with our own by our own rules for us to be effective in this job. Sir, kung may subpoena, may PI na tayo. Andiyan na yan. Papasok na yan dyan. Kasi yung subpoena power naman, kahit sa fact-finding, we have subpoena powers. Sir, Evan Alvarez po from UNTV. Balikan ko lang po yun sa PHDO. Since si Sen Cheese po meron ng PHDO, are we looking na rin po ba na mag-file ng complaint sa AMLAC para po ma-freeze yung assets niya? We're on that. We're working our way through it. Yeah. Sooner or Sooner than later. Pero so yung kailangan speaker, sir, wala pa siya sa TI level. Malapit na rin. Yung unang kaso niya, nandiyan na. Yung money laundering, nandiyan na. But there are other counts of money laundering that we're filing before the other main cases that we file. May main case pa yan eh. So yung mga pending mo kay Sen Joel, Cheese... Ongoing. Kaya lang, we don't want to get lost in the we don't really want to din out the noise of impeachment. Impeachment is a constitutional process. As we are a constitutional body, we give due respect to that process. Kaya ayaw namin makihalo sa ingay ng impeachment. But ito, wala kaming choice. Kundi lumabas, kasi yung pagputok ng baril na yon at nagkaputukan sa loob ng Senado at nawala yung isang taong kailangan makausap ng accountability officers ng ating bansa at ng mundo, ay meron tayong problema. Diba? Kailangan lumabas kami dito sa bagay nito. Kung hindi lang nangyari sa Senate, hindi ako lalabas dito. Kaya lang, ito, urgent itong nangyaring ito. Kasi nagkaputukan nga eh. Hindi natin pwede palampasin itong pagkakataong ito na merong taong sinasabi sa law enforcement, mas mataas ako sa inyo, pakaputok ng baril sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. Who has that power? Tama. Not even us. Nobody here can say that or do that. Correct. And when you try to be above the law, then you have a problem. Duterte style. So, Above the law. Dapat na mas naging akmang action po sana ng USAA dun sa sitwasyon na yun. Kasi even the... They should have kept the peace. Ikaw unang papaputok, ano yun? Di ba? Ang Sergeant at Arms pa? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw nagsimula eh. Di ba? You caused the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Hindi. Sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, pag nirigosye yan doon, di may tinamaan na naman. Buti na walang tinamaan. Hindi naman kailangan baril yun eh. Tsaka siya yung unang-una nagsuot ng bulletproof vest. Yun ang report sa akin. Talagang meron talagang intention. Yun nga, yung tinitingnan natin, iniiwasan natin, yung magkaroon ng script yan, na it was all a ruse. Yan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation. Let's study what happened and hear it from people who were there. Ombudsman follow-up lang din po kasi may mga speculations na staged, palabas lang. Exactly. Exactly why we have to investigate. Kasi nga, we cannot accept the fact that if this was staged, then by who and who were in cahoots. Di ba? Okay? Thank you. Thankful daw po siya sa inyo kasi nabigyan niyo daw po siya ng early information about the ICC. Ngayon, ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga
Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, yung tumatakbo sa batas? Tama. Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Guilty. Flight is indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Okay, thank you. Sir, last na lang po. Sir, last na po. Sir, last na. Sir, if ever lang po na, I know investigations pa naman po yung mangyayari, but if ever mapatunayan na stage, na scripted lahat ng nangyayari, ano yung mga kaso na pwede nating isang... Obstruction of justice sa pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators. Well, whoever is found to be in on it. Nako. Diba? Okay, thank you. So yun mga kababayan, narinig nyo po ang sinabi ni Ombudsman Remulla. Eh di ba yung kamista ni Bato, si Aplaska, suspendido 6 months. Eh di nga. O sample pa lang yan mga kababayan. Ngayon, guys, correct me if I'm wrong dito sa nakikita ko base sa observation ko. Sabi nila, nautakan daw ni Cayetano ang NBI. Ika nga, si Attorney Matibag, ang direktor, nautakan ang pamahalaan. Pero sabi nga ni NBI director, wala naman na order ang Pangulo para sila po ay nandoon. No? So, ganun pa man, mga kababayan. Sino kaya ang mas mautak? Si Cayetano o ang pamahalaan? Ngayon, ano kaya ang magiging result sa investigasyon ni Ombudsman Remulla? Checkmate kaya sa dulo? Ito. Maraming nagagalit kay John Vic Remulla. Tsaka yung sa PNP chief, parang lamya. Hindi ko magalaw. Guys, mag-isip kayo. Tingnan nyo mabuti. Base sa mga observation nyo. Ako, napaka-observant kong tao. Ngayon, ang nakikita ko dito ganito. Hindi kaya sinadya yan? Kunwari, may konfrontasyon, nagpunta sa Senado naman kay si Secretary John Vic Remulla para alamin kung ano po ang naging sitwasyon dyan, di ba? Nagpunta siya dyan eh. Actually, may mga photos, nag-usap sila ni Senator Cayetano at saka ni Ruben. Mayroon doon na tumawa nga eh. No? Ngayon sa nakikita ko, hindi kaya strategiya lang ng pamahalaan? Ngayon, nakatakas si Bato, mga kababayan. Dahil nakatakas si Bato, sabi ni Ombudsman Remulla, mananagot ang nasa likuran nito kung sino man ang nagpapatakas sa kanya. Ngayon, sabi ni Aplaska, nakita niya Senator Bato at Ruben Padilla na magkasama sa CCTV. Ika nga. No? Bakit nga ba pinatalsik si Senator Soto? Diba? Nagulat ang lahat. Di nakuha ni Cayetano ang pwesto bilang SP. So, na ano nila, kumbaga na occupied nila lahat. Kumbaga sila na ngayon ang namumuno. Kaya sabi ng mga iba, delikado ang impeachment laban kay Sara, baka mauwi sa wala dahil ang Duterte Black ang nakaupo mismo. So kaya nilang manipulahin yan para hindi makonvict si Sara. Ngayon, ganito. Dahil nakatakas si Bato, kung sino man nasa likuran nito na nagpatakas sa kanya, may involvement yung ibang senador, kung sino man sila. Well, guys, kung ano yung inisip nyo, ganun din ang inisip ko. Kung sino ba ang nasa likuran ni Bato para tumakas. Dahil nakatakas, iimbestigahan ng ombudsman ang pangyayari. Pag may involvement ang ibang senador, like for example, minority o sa majority. Halimbawa lang guys involved ang iba dyan sa minority or majority. Ngayon, mga kababayan, pag involved sila, anong kaso?
na ipapataw sa kanila. Eh, di ba mabigat po yun, obstruction of justice? O maari silang suspendido siguro o ano ang maaring mangyari o anong maikaso sa kanila. Siyempre, pag kinasuhan sila ng impeachment, natural, hindi sila papasok. Kasi nga, suspendido, halimbawa lang. Ngayon, mga kababayan, kung suspendido, itong mga senador na ito, like for example, ang involved ito sa kabila, no? Di kaya matatanggal sa pwesto ito si bagong Senate President, kung halimbawa isa sa sa involved sa pagpapatakas kay Bato. Halimbawa lang yan, guys, matanggal sa pwesto, babalik sa pwesto bilang SP si Soto. Ngayon, hindi lang matanggal sa pwesto, siyempre, hindi ibig sabihin, hindi lang suspendido, may kasama pa siya. Ngayon, pag binalik si Soto bilang Senate President, kasalukuyang gumugulong ang impeachment trial. Nako, hindi kaya guys magkaroon ng checkmate sa pinakadulo? Kasi si Bato nakatakas, ang gagawin na lang manhunt operation para mahuli sa madaling panahon. Mahuhuli yan. Asap yan, maniwala kayo sa akin. Ngayon, back tayo dito sa impeachment. If matanggal ito si Mr. 10K, if ever siya ang involved sa pagpapatakas kay Bato, di ba magkakaroon po ng kakasuhan yan, maari siyang masuspinde ng ilang buwan ba o isang taon ba, I'm not sure. Pag nasuspinde yan at mayroon pa siyang kasama, tapos binalik si Soto bilang SP, tapos ang impeachment trial gumugulong, sinasabi ko sa inyo, talagang checkmate talaga yan, guys. Siyempre, sa kabilang ibig sabihin, siyempre, mga kababayan, diba, pag si Soto ang namuno, matik na kaagad yan. Tapos, itong kabila, nalagasan sila ng mga tao. Pagdating sa butuhan, final decision sa impeachment trial, ibutuhan yan, diba? Paano kaya kung, makuha ng majority ang votes para makonvict si Sara? Tapos itong kabila, nalagasan sila na ng lagasan. Di kaya checkmate? Sinong panalo? Di taong bayan din. Parang ganun ang dating sa akin. Hindi ko alam, guys, kung tama yung analisa ko. Correct me if I'm wrong. Hindi ko alam kung ito isa sa mga strategiya ng ating pamahalaan. Paisi-isi lang si DILG Secretary Remulla, pero ang totoo, mayroon pala na totoong mangyayari. So, pag nagkaroon ng butahan, mataas ang kuha ng majority for conviction, checkmate. Sinong panalo? Di yung taong bayan. Di maganda pala kung the best pa rin ang namumuno at tahimik pero mapanganib ang galaw. Ito, guys, base lang sa aking obserbasyon at ang opinion, analisa ko. Nako, pero gusto ko sana man lang pursigihin ni Ombudsman Remulla na kasuhan itong mga tao na ito para masuspendo ng matagal, to save the impeachment trial. Bakit? Para makumbik ang akusado sa pamamagitan ng majority votes ng majority. Di ba? Kasi ang kabila, wala, nalagasan sila ng nalagasan. Kaya, yun ang masasabi ko, checkmate nga. Di ba? Sinong mas matalino? So, yun, guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you, guys, for watching. Correct me if I'm wrong. See you again. Bye-bye, and babush. God bless Philippines. There's more. Bye, everyone.